Ang ebanghelyo po natin sa araw na ito ay tungkol sa talinhaga ng tusong katiwala, na kung saan nilustay ng katiwala ang ari-arian ng kaniyang Panginoon. Kaya naman siya ay inalisan ng kapangyarihan at karapatan sa pagiging katiwala. Binibigyang diin ng ebanghelyo at ng talinhaga ang tungkol sa pag-uugali ng tao kapag pinag-uusapan na ang tungkol sa mga ari-arian, pananalapi, yaman, at mga material na bagay sa lupa. Alam po nating lahat kung gaano kahalaga ang pera, kaunting yaman, o kaunting ari-arian sa mundong ito upang tayo ay mabuhay ng maayos at wasto. Wala pong pamilya na naghahangad na malugmok sa kahirapan. Uulitin ko po, wala pong pamilya ang nagnanais na malugmok sa kahirapan. Kaya naman kung inyong mapapansin, ang ating mga kababayan nakikipagsapalaran pa sa ibang bansa, nakikipagsapalaran pa sa ibang bayan upang maghanap buhay at matugunan ang pangunahing pangangailangan sa loob ng pamilya. Kung atin pagninilayan, wala pong masama sa mga ito. Walang masamang iahon ang ating pamilya sa gitna ng paghihirap at pagtitiis na ating nararanasan. Kaya naman, alam ni Jesus Nazareno na hindi masama ang maghangad ng kaunting yaman o pera, lalong-lalo na kung ito ay gagamitin sa mabuti at makabuluhang paraan. Uulitin ko po, sapagkat ito'y napakahalaga, alam ni Jesus Nazareno na hindi masama ang maghangad ng kaunting yaman at maghangad ng kaunting pananalapi, lalong-lalo na kung ito ay gagamitin sa tama, mabuti at makabuluhang paraan. Pero ang babala sa atin ng Panginoon, huwag nating hayaan na tayo ay mabulag at maging masyadong naghahangad sa mga material na bagay, dahil ang lahat ng ito ay lilipas at panandalian lamang. Uulitin ko po, ang ayaw ng Diyos ang maghangad tayo ng sobra-sobrang kayamanan at luho sa buhay sa puntong hindi na natin ito nagagamit sa tama. Bakit? Sapagkat ang lahat ng ito panandalian lamang at hindi din magtatagal. Hindi nais ni Jesus Nazareno na ang pera at pag-aari ang maging motibasyon ng ating buhay. Kaya wag sanang humantong na tayo ay labis-labis na nagmamahal sa mga material na bagay at mga ari-arian ng mundong ito. Wag nating hayaang pera ang magdikta sa ating buhay at tayo ay masilaw sa ningning ng kayamanan. Marami po sa atin nakalulungkot dahil sa paghahangad ng labis na kayamanan, hindi na makapagsimba tuwing linggo. Abalang-abala na sila sa kanilang mga pinagkakakitaan sa buhay. Nakalulungkot din na may mga pagkakataon, mismong mga kapatid nag-aaway-away
dahil sa yaman o pamana na binigay ng mga magulang at mga ninuno. Yung ibang mga kapatid naman natin, marami nakakalimot ng magdasal at magpasalamat dahil ang atensyon nila puro hanap buhay. Alalahanin natin mga kapatid na ang trabaho at hanap buhay natin, maging ang ating mga iniingatang propesyon, lahat yan galing sa Diyos. Ang trabaho natin, ang hanap buhay, ang negosyo natin, pagpapalang mula sa Diyos. Kung wala ang Diyos, wala rin tayong yaman, wala rin tayong pera, at wala rin tayong mga hanap buhay. Kaya nga ang hamon sa atin, palagi tayong magpasalamat. Ang banal na Eucharistia ay isang pasasalamat at dakilang pagtanaw ng utang na loob sa Diyos. Kaya nga ang panawagan sa atin, unahin natin ng higit sa lahat ang Diyos, sapagkat tanging siya lamang ang pinagmumulan ng lahat ng mabubuting bagay. Sa Diyos lamang tayo kumapit at umasa, hindi sa pera, hindi sa yaman, hindi sa mga ari-arian, sapagkat ang lahat ng ito, hindi tayo kayang iligtas sa huling sandali ng ating buhay at hininga. Uulitin ko po, ang pera, ari-arian, at yaman natin, anumang dami niyan, hindi nila kaya tayong iligtas sa mga huling sandali ng ating buhay. Di po ba't ikaw man ang pinakamayaman, pinakamagaling, at pinakamakapangyarihan sa lipunan, sa harap ng kamatayan, wala kang pwedeng magawa. Hindi mo naman pwedeng sabihin, narito ang 5 milyon ko. Pwede mang i-extend mo ang buhay ko sa loob ng 1 buwan? Hindi. Sa harap ng kamatayan, tayong lahat pantay-pantay. Sa harap ng kamatayan, wala nang halaga ang iyong pera at ari-arian. Kaya nga ang panawagan sa atin, maging tapat tayong katiwala ni Jesus Nazareno. Dahil hindi kayang bilhin ng pera ang kapayapaan ng ating pag-iisip. Hindi kayang bilhin ng mga ari-arian ang pagkakaroon natin ng pag-ibig, pag-asa at pananampalataya. Hindi kayang bilhin ng anumang yaman ang tamang respeto at pakikipagkapwa-tao. Kaya nga, tanging Diyos lamang ang makapagbibigay ng kapanatagan at kaligtasan sa ating buhay. Kaya nga napakaganda ng lyrics ng isang kanta. Ito yung sinasabi dito. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at ang aking kaligtasan. O Diyos, Ikaw nga ang aking kaligtasan. Nasa iyo lamang ang aking kaluwalhatian. Ikaw lamang ang aking maaasahan, ang aking muog at ang aking tanggulan. Paniniil, hindi ko pananaligan. Puso ko ay hindi ihihilig sa anumang yaman, kung hindi sa Diyos na makapangyarihan, na aking tunay na lakas at tanggulan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking
kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, tandaan po natin lagi, hindi dapat pera o ari-arian ang magdikta sa ating buhay. Si Jesus Nazareno ang dapat maging hari sa ating puso at kalooban. Siya ang dapat gumagabay at nagpapatakbo sa ating buhay. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.